Itong mga gupit na ganito, ang bagay na bagay sa mga batang bibo, ganito kalalaki, mga toddler, no? Ang prepared kasi ng kanyang mami, gusto niya yung manipis ang buhok, malinis, makinis ang gilid. So, in-offer natin kay ma'am yung gupit na babagay sa anak niya, sa texture ng buhok niya. Bibigyan natin siya ng high fade. Yan. Sansarin natin ang gilid para matagal-tagal humaba at malinis ang buhok ng kanyang anak. So dito kung mapapansin nyo, no, medyo magalaw talaga yung bata. Ayan, no, konting gupit natin, lumilikot siya, gumagalaw siya, pumipihit siya. So importante rin meron libangan ng mga batang ganito kalalaki, no, ganitong edad. Ito this time binigyan siya ng mami niya ng cellphone para hindi masyadong magalaw. Dahil nga yung mga previous natin gupit sa kanya sobrang galaw talaga ng bata dahil wala siyang pinagkakalibangan. Pero ngayon, dahil meron siyang hawak ng cellphone, nalilesen yung kanyang galaw, nalilesen yung kanyang paglilikot, no? Pero, siyempre, hindi pa rin mawawala yung bigla siyang pipihit, bigla magkakamot. Andun na yan, eh. Kasama na talaga yun doon. So, kaya kailangan, pag nagugupit tayo ng mga ganitong toddler, alam niyo naman, very unpredictable ang mga galaw ng ganitong edad. So, kailangan alisto tayo, alerto tayo. Babantayan natin lagi ang mga kilos sila. At syempre, yung kamay natin, babantayan din natin na kailangan maliksi ang kamay natin, mabilis. Kasi bilis ang paggalaw nila, no? Ganun dapat tayo. Lalo pag nag-aahi tayo, yan ang pinaka ingat-ingatan natin dahil konting galaw lang ng bata, syempre, labaha yan, matalas yan, blade yan, masusugatan niya. Kaya importante talaga pag nag-aahi tayo, laging bago ang blade. Lalo pag mga batang ahitan natin kasi para anytime gumalaw siya o wag naman sana, syempre hindi maiwasan, masugatan, at least blade natin malinis. Unlike sa walang palit-palit, baka mamaya masugatan natin bata, ay yung pinag-ahitan natin ng una, merong sakit sa balat, mahawa pa yung bata. Kawawa naman, di ba mga idol? Kaya, kailangan laging blade, palit, bago. Yun, no? Alright, tapos ito, nagbubuli na tayo para tatawag na scissor debunk. No? Pagbubuli, tatanggalin natin yung mga sobra-sobra sa gilid. Yan. Pwede rin naman yan na clipper overcomb, pero mas mahirap kasi pag clipper overcomb pag ganitong bata kasi konting galaw niya yan, sigurado mauukahan yan. Unlike sa gunting, mas kontrolado mo yan, kahit magalaw siya pwede mong i-stop anytime yung gunting, no? Pagka clipper kasi hindi mo agad mapapatayan. Pag konting galaw niya, pihit niya, sigurado ukayan, no? Yun naman ang kaibahan. Pero siyempre advantage naman ng clipper overcomb, mas mabilis siya kaysa sa mano-mano. Pero para sa akin, mas preferred ko mano-mano pag mga bata ang gugupit natin. Mas preferred ko mano-manong debulk. Alright. So, ayan, tuloy na. Tingnan nyo, tahimik na siya, no? Kasi nalilibang talaga sa cellphone. Kaya importante rin na may pinaglilibangan ng bata para hindi siya magalaw. Kaya kita nyo naman, tumatalon-talon pa, di ba? Medyo siguro nangalay yung puwet, kaya medyo gumalaw ng konti. So, ayan, kita nyo naman, ha? Tuloy-tuloy lang gupit natin sa bata na ito at hindi na siya masyadong magalaw. Ayan. Sana lahat ng mga kapwa natin barbero, no, magtiyaga tayo na maggupit ng bata kasi marami dyan tumatanggi sa mga bata, no. Marami akong alam na shop na gano'n. Alright, dito natapos na natin ang gupit ni Pogi, ang kanyang high fade. Tapos nagustuhan naman ng mami niya. Syempre, cute na yung kanyang baby. Kaya naman, solid na solid na. Alright, don't forget to follow my page, Boss Henry Barbershop. And follow my Facebook, Boss Henry. Alright, thank you mga idol. Maraming salamat.